Nakapanganak si Remy ng maayos. Malaki ang pasasalamat ko sa bayaw ko. Kung hindi dahil sa kanya ay sana hirap na hirap ako ngayon sa pagbayad para makalabas ang asawa ko noon at anak sa ospital. Dahil sa paghuli niya ng babaeng aswang. Maging ang lalaking aswang ay hindi na rin nagpakita pa. Kaya't natutukan niya ang kanyang pag-aaral. Dahil nasa ika-4 na rin naman siya ng baitang sa kolehiyo, nakapagtapos ito ng maayos. Ang asawa ko ang pinakamasaya sa araw ng pagtatapos ng kaisa-isahan niyang kapatid. Ginawa namin ang lahat para mapaghandaan ito kahit na konti lang. Emosyonal naman itong nagpasalamat sa kanyang ate Remy. Napaluwa kami sa saya noon dahil sa wakas, ilang hakbang na lamang siya patungo sa kanyang minimiting pangarap. 2 linggo pa lamang itong nakapagtapos. Nagpaalam na itong uuwi muna sa lugar ng kanilang ama. Lingid sa aming kalaman ay nagtanong-tanong pala ito sa mga kamag-anak ng namayapa kong biyenan. Kung may alam ba mga ito tungkol sa namayapa nilang ama. At dahil meron namang alam ang mga kapatid ng kanilang ina kung kaya't nagkwento na rin ito sa kanya. Kung taga saan at kung ano ang tunay na pangalan ng kanilang ama noon. Nang malaman na nito ang lahat ng detalye tungkol dito, ay lumapit na ito sa kaibigan ko at nagsabi na handa na ito na magbiyahe papuntang Panay. Kaagad namang inasikaso ni Bano ang lahat ng kanyang mga kakailanganin para makaalis na sila. Wala naman kaming nagawa ni Remy kundi ang payagan nito ng gabing magpaalam ito sa amin. At para mas malinaw sa inyo mga kagiliw, hayaan niyong isulat ko ang kwento sa katauhan ni Toto. Taong 1987. 2 linggo pagkatapos itanggal ang aking pagtatapos sa kolehiyo. Nagpaalam ako kay ate Remy na magbabaka sakali akong magbiyahe patungong Western Visayas sa isla ng Panay. At ang eksaktong lokasyon nito sa Antique. Gusto kong malaman kung buhay pa ba ang aking ama at gusto kong tuklasin kung ano ang lihim na karunungan sa dugong nananalaytay sa aking kalamnan. Nung una ay nagdadalawang isip si ate Remy na payagan ako. Pero nang sinabi ko dito na mag-iingat at pagkakatiwalaan niya ako ay napapayag ko na rin ito sa wakas. Kumuha ko ng tiket sa barko na noon ay Negros na vacation pang bumabiyahe. Kasama ang kaibigan ni Kuya Sama ni sa Manong Bano. Bumiyahe kami papuntang Capiz. Mahigit 1 oras ang binuno namin sa pagbiyahe. At nang makarating kami sa Pantalan sa Colase, sa siyudad ng Rojas, ay sumakay kami ng jeep papuntang terminal. Pagdating namin ng terminal ng Ceres ay sumakay naman kami patungong Mohon sa terminal sa Iloilo. At yun na, sumakay na rin kami sa isa pang bus patungong Antique. Nagtanong-tanong naman na kami ng kung ilang oras ang biyahe. Sinagot naman kami ng aming katabi na nasa 6 na oras nun. Tiningnan ko yung relo ko, 12:00 ng tanghali. Kung ganoon ay aabutin kami ng gabi sa biyahe nun. Kaya napag-usapan namin ni Manong Bano na nasa terminal na lamang maghintay hanggang umaga bago kami bumiyahe patungo sa lugar na pupuntahan namin. Tinanong naman ako ng katabi ko sa wikang Karaya kung kanino kami pupunta pero wala akong maintindihan kahit isang linya man lamang sa sinabi nito. Dali-dali ko namang sinabi dito na wala akong maiintindihan sa sinabi niya. Kaya't sinubukan itong magtagalog kahit medyo hirap din ito. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Sinabi kong sa Valderrama Antique kami na taga doon ang tatay ko. Nagtanong ito kung sino ang aking ama. Sabi ko si Terio. At sinabi ko din dito ang kanyang apelido. Napanganga ako nang sinabi nito na kapatid niya ang hinahanap ko noon. Bakit mo hinahanap yung kuya ko? Medyo nahihiya naman akong sumagot ng, ako po yung bunsong anak niyang iniwan niya sa Manila. Namatay na po kasi yung nanay ko. Nagtanong-tanong ako sa mga auntie ko na kapatid ni nanay ng tungkol sa tatay ko. Dito nila ako tinuro kaya pumunta ako dito. Nagpakilalang matandang ito na Imelda. Hindi ko naman nakalain na dahil sa sinabi kong yon,
Mapaiyak ito at kaagad akong niyakap. Hindi daw tumitigil ang ama ko sa pagkikwento ng tungkol sa amin ng ate ko. Tinanong pa ako nito kung ang palayaw ko ba ay Toto. Opo, ako po si Toto. Ang ate ko naman si Remy. Sinabi ko rin dito na hindi kasama sa pagbiyahe ang ate ko dahil ilang buwan pa lamang itong nakapanganak noon. Nagsabi naman ito na sana'y makadalaw din ang ate ko sa tatay ko. Pinakilala ko dito ang kasama ko na manggagamot. Kagad naman itong nakipagkamay. Kasunod noon ay nagsabi ito sa amin na sumama na lamang kami sa kanila para magkaroon kami ng maayos na pahinga. At kinabukasan na maaga pa ay pupunta na kami sa lugar ng kanilang magulang kung saan nakatira ang aking ama noon. Pumayag naman kami ni Manong Bano. Pagkababa namin ng parkingan ay sumakay kami ng habal-habal papunta sa bahay ng isa pang kapatid ng tatay. Ipinakilala ko nito sa kapatid niyang nagngangalang Mayang. Natuwa ito nang ipinakilala ko ni Tia Imelda sa kanya. Ipinakilala ko nito sa mga anak niya. Doon ako nakaramdam ng pagtanggap na hindi ko naranasan buong buhay ko. Simula nang namatay ang aking ina, mahigit na 6 na taon nang nakaraan, ay kami na lamang dalawa ni Ate Remy ang nagtutulungan sa bahay. Dito sa lugar ng ama ko, halos lahat ay kinikilala ka bilang kaanak nila. Nakakatuwa dahil wala akong dalang pasalubong gawa ng hindi ko naman alam kung sino-sino ang mga kamag-anak ko sa lugar kaya humingi na lamang kami ng paumanhin. Ano ka ba, Toto? Ang makauwi ka dito ay malaking bagay na. Sana sa susunod ay kasama mo na yung Ate Remy mo. Nagtataka naman ako kung paano nito nakilala si ate. Sinabi nito na bukang bibig palagi ng aming amang pangalan namin ni ate noon. Kaya kahit wala kami sa lugar, kilalang kilala kami ng mga ito. Napatanong naman ako sa aking tiya Mayang kung ano ang nangyari kay tatay at bakit hindi ito nakabalik sa Manila. Ang sagot na lamang nito, bukas ko umano makikita ang kasagutan kung bakit noon. Napaisip ako kung anong nangyari sa aking tatay. Pero wala naman akong magagawa kundi ang maghintay na lamang ng kinabukasan. Maya-maya pa ay naghain na si Tia Mayang ng hapunan at niyaya na kaming lahat na kumain. Masarap yung ulam nila. Inihaw na isdang malaking tulingan. May sausawan pang toyo na may kalamansi. Doon ako unang nakatikim ng malaking isda na napakasariwa at manamis-namis. Tinanong ko si Tia Mayang kung saan sila bumili ng isda. Sinabi nito na huli yun ng asawa niya dahil pangingisda ang trabaho nito. Napahanga naman ako dito. Hindi ko kasi alam na napapalibutan pala ng dagat ang Antique. Sinabi naman ito na marami ang magagandang isda sa kanilang lugar at mura pa mga pagkaing dagat doon kaya't natawag nito ang aking interes. Pero mas lamang pa rin ang gusto ko makita ang aking ama at alamin ang dahilan kung bakit hindi nakabalik sa Manila. At bakit ako nagkaroon ng tinatawag na third eye. Hindi ko nais lubos maisip kung bakit ako nagkaroon ng ganong kakayahan. Hindi ko rin masabi-sabi sa aking mga tiya dahil pinagbawalan ako ni Mang Bano na magsabi sa kanila tungkol dito. Ayon sa kanya ay masyadong sensitibo ang ganong usapin kung kaya't sa ama ko na lamang dapat ako magtanong o hindi kaya ay sa lolo ko kung sakaling buhay pa ito. Sinabi pa nito na pagdating sa ganong klase ng bagay, sigurado siyang ang abuelo ko ang mas may maraming alam. Dahil sa pagod ko sa napakahabang biyahe, ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Pagkagising ko kinabukasan ay wala na si Manong Bano sa tabi ko. Pagkahanap ko dito, nasa tabi ng dagat kausap ang asawa ni Tia Mayang. Natuwa ako dahil hindi ko alam kagabi na malapit pala kami sa dagat noon. Gising ka na pala, pamangkin. Bati sa akin ni Tiyo. Magandang umaga po, Tiyo. Nagsabi naman si Manong Bano na kanina pa sila ng madaling araw sa playa. Tumulong ito sa paghango ng lambat at ipinakita pa nito sa akin ang isang balde at isang basket na isda na kanilang nahuli. Mabuti pa siguro ay umuwi na muna tayo para makapag-almusal ka na, pamangkin. Bago tayo umakyat ng bundok. Wika ni Tiyo Simon. Kaagad naman akong sumunod dito para mag-almusal. Niyaya ko na rin si Manong Bano na mag-almusal na muna kami. Sumunod din naman yon.
Pagkatapos naming mag-almusal, ay kaagad na akong sinabihan ni Tia Mayang at Tia Imelda na maganda na ako sapagat pupunta na kami sa lugar kung saan nakatira si tatay. Kinakabahan pero naroroon pa rin ang pananabik na makita ko ang tao na nang iwan sa amin ni Ate Remy. Gusto ko magalit kay tatay pero hindi ko alam kung bakit hindi ko mahanap sa puso ko ang galit para dito. 3 habal-habal ang aming sinakyan papunta sa lugar na tinitira ni tatay. Sumama din kasi sila Tia Mayang at si Tio Simon. Si Tia Imelda at asawa nitong si Tio Rene. At sa isang habal-habal naman ay kami ni Manong Banunon. Mahaba din naman sana ang motor na ginagamit sa pagbiyahe doon. Kaya nga lang ay marami silang daladala kaya hindi pwede sa dalang motor lang. Bumaba kami sa parang crossing na daanan. Tapos may maliit na kalsada papasok sa mga kakahuyan. Doon ang daanan papunta sa lugar na tinitira ni Tatay Teryo. Habang naglalakad ay kinakabahan ako na hindi ko may paliwanag. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita ko siya muli at makilala. Matagal ang aming nilakad at tumawid pa kami ng napakalinaw na ilog na parang salamin sa linaw ang tubig. Napakasarap at napakalamig sa balat yung tubig na yon. Na kapag umapak ka ay siguradong mapapawi lahat ng dinadala mong mabibigat na problema. Yun bang pinapawi nitong lungkot o anumang bigat sa puso mo at isipan? Pagkatawid namin ng ilog, sinabi ni Tia Mayang na malapit na lang tayo, mga 5 minuto na lang yung paglalakad natin. Tahimik lang na sumusunod ako noon. Hindi ko naman alam kung ano ang sasabihin ko. Himala naman na hinahayaan lang nila akong manahimik. Kanina kasi napakaingay pa ng mga ito na panay-kwentuhan lamang. Habang lumalapit ng lumalapit ay mas lalong sumisikip ang daanan. Hanggang sa hindi na makita ang daan pabalik. Pero ang sabi ni Tia Mayang ay diretso lang kami dahil malapit na kami sa lugar. Kung kaya't tuloy pa rin kami sa paglalakad dahil wala naman kaming naramdamang panganib sa paligid nun. Hanggang sa ilang sandali pa ay may isang malinis na bakuran kaming natanaw. Maraming mga halaman. Kasunod nito ay ang isang maliit lamang na bahay na gawa sa purong tabla ng mamahaling puno ng kahoy. Anoy! Anoy! Anoy, may bisita ka! Sabi ni Tia Mayang. Kasunod ay ang dahan-dahang pagbukas ng pintuan nun. At ang pagluwa nito ng isang lalaking putol ang isang paa. Nakatakip ang kaliwa nitong mata. Nakasaklay ito habang nagtatanong ng, "Sino yung mga kasama ninyo, Mayang?" Ang boses na yun ang nagpabalik sa akin sa alaala na tinatawag ako ng aking tatay. Habang inaabot sa akin ang daladala niyang tinapay na siyang paborito ko. Kahit nakakayaman ay hindi ko mapigilan ng pag-iyak habang tinatawag ang katagang tatay nun. Habang tumatakbo palapit ng bahay, kaagad ko itong niyakap. Doon ko narinig ang pagsambit niya ng pangalan ko. Niyakap niya ako ng sobrang higpit. Doon ko nasabi na hindi pala kami pinabayaan ng tatay namin. Kung iisipin kami ang nagpabaya sa kanya dahil wala kami sa mga panahong kailangan niya ng karamay at mag-aaruga sa kanya noon. Doon ko naisip na napakarami kong pagkukulang sa tatay ko. Siguro ay ang pagbubukas ng pangatlong mata ko ang nagpahiwatig na oras na para hanapin ko siya at malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang bumitaw ito sa pagkakayakap sa akin ay inalalayan ko itong maupo sa upuan na nasa sala ng bahay nito. Pagkatapos ay binuksan ko ang bag ko at kinuha ang aking medalya at pinasuot dito. Habang umakto ng sumasaludo, "Tay, may pulis ka na po." Doon ko ito nakitang tumango. Tumulo ang luha. Maging ang aking mga tiyahin at tiyuhin ay halos hindi makapaniwala. Kinamusta ko ni tatay at si Ate Remy. Sinabi ko naman dito na may anak na si ate at doon ako nakatira sa kanila. Dahil siyang tumulong sa akin para makapagtapos sa pag-aaral. Maya-maya ay yumuko ito habang nagsasabi ng malaki ang pagkukulang niya sa amin, lalong-lalo na kay nanay. Doon ko sinabi sa kanya na wala ng inay
na matagal na itong namayapa. Hindi na lamang umimik pa si tatay noon. Kagad ko naman itong niyakap at sinabing dalawin na lamang namin si nanay sa kanyang puntod. Napatingin ito sa akin na animoy nagtatanong. Tay, gusto kitang isama sa pagbalik ko sa Manila para makita mo si Ate Remy at ang napakagwapo mong apo. Kinuha ko sa bag ang daladala kong retrato. Kasama si ate at ang cute na pamangkin ko at ang asawa niya. Sila yung nag-aruga sa akin, tay. Si Ate Remy, Kuya Sammy, sila po yung tumulong sa akin para makapagtapos ako at naging pulis. Pagkikwento kay tatay noon. Muli itong humingi ng tawad at sinabi nito na baka masama ang loob ni ate sa kanya. Sinagot ko naman ito nang hindi ako papayagan ni ate na uuwi ng Antique kung galit ito. Si nanay yung nagsabi bago ito mawala na puntahan ka namin kapag may pagkakataon, tay. Sinabi nito na may dahilan kung bakit hindi ka nakabalik. Alam niya hindi mo kami papabayaan. At para matigil ng iyakan, nagsimula na akong magkwento sa kanya sa naging buhay namin ni ate sa Manila at kung paano kami nakapag-aral. Gusto ko mang ikwento kay tatay ang nangyari sa akin ay hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Kapamilya din naman ni tatay ang kasamaan namin. Pero hindi ko alam kung bakit tila wala akong tiwala sa mga ito. Lumipas pa mga oras ay sinamahan kami ng mga ito na kumain ng pananghalian. Si Manong Bano naman ay umaakto pa rin ito ng normal. Pero nahahalata ako kay tatay na napapangiti ito tuwing nag-uusap sila ni Manong Bano. Ibang-iba tuwing kausap niya sina Tia Imelda at Tio Rene. Pagkatapos mananghalian ay nagpaalam na si Tia Mayang at Tio Simon na uuwi na. Naiwan naman sina Tia Imelda at Tio Rene. Nang sumapit ang alas 4 ng hapon ay nagpaalam na mga ito. Pagkaalis na mag-asawa, narinig kong tila may inusal si tatay noon. Tinanong ko naman ito kung para saan yon. Ay naman kay Manong Bano. Usal yon para sa sabulag to. Si tatay naman ay napangiti sabay sabi ng, sabi ko na nga ba isa ka ring dalubhasang may alam sa lihim na aral. Salamat sa pagbantay sa mga anak ko. Wika nito. Sinabi din ito na tama lang na itinago nito ang kanyang aura dahil hindi namin masyadong kilala ang aming mga kasama. Sinabi rin ni tatay na maging sa akin na may nararamdaman siya. Mabuti na rin at marunong akong magtago ng kung anong meron ako. Kung kaya't hindi man lang ito napansin ng aming kasamahan. Dahil kung napansin nila ito, malamang ay hindi na kami nakarating sa bahay ni tatay. Naguluhan ako sa sinasabi niya kaya nagtanong ako kung ano ang ibig niyang sabihin nun. Hindi ordinaryong tao ang Tia Imelda at Tio Rene mo. Pero ang pagiging ordinaryo ng mga ito ay hindi makakanan. Nasa kaliwa ang paniniwala ng mga ito. Ayon pa kay tatay, ay may hinala siyang may kinalaman na mag-asawa sa kanyang kalagayan sa ngayon. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi nito. Ano pong ibig mong sabihin, tay? Sinabi nito na may ginamot siyang bata na biktima ng aswang. At nang ginamot niya ang pasyente at kinaharap ang nilalang na ng biktima dito, nawala si Tio Rene. Hindi na niya ito nakita pa. Nang mapatay niya ang nilalang na nambibiktima dito, ay nagulat siya na may biglang sumalakay sa kanya na dalawang nilalang nun, na naging sanhi ng pagkaputol ng isa niyang binte at pagkabulag. Pero nasugatan niya rin ang mga ito sa bewang. Malalim yon at alam niyang iindahin talaga ng mga nilalang ang sugat nito. At dahil sa natamong pinsala ay hindi na niya nagawa ang ritual para tuluyang mamatay ang mga sumalakay sa kanya. Pero sigurado siya na ang sugat na natamo ng mga ito ay habang buhay na. Maaring magaling ang panlabas na kanyuan ng mga yon. Pero sigurado siya na sa loob ng sugat na ito, hindi pa talaga magaling. Alam kong kayo ang pupuntiryahin ng mga nilalang na yon dahil kilala nila kayo. Kaya para mailayo kayo sa panganib ginawa ko ang isang pinagbabawal na pagpapasa ng kakayahan. Ipinasa ko yun sa iyo, anak,
para proteksyon ninyong mag-ina sa mga nilalang na hindi ninyo inaakalang umiiral sa mundo. Yun nga lang ay lalabas lamang ito sa katauhan kapag nasa tamang panahon na. Kapag kaya mo nang manindigan para sa tama at kapag kaya mo nang imaneho ang iyong emosyon at isipan. Napatango na lamang ako noon. Doon ko naintindihan kung bakit ganun na lang siya kaseryoso kanina nang kausap niya si Tia Imelda at ang asawa nito. Ngayon naintindihan ko na. Tinanong ko si tatay kung ano ang kailangan kong gawin para makontrol ko ang kakayahan ko at magamit ng maayos noon. Sinabi naman ito na kaya ko namang kontrolin ang kakayahan ko. Dahil kung hindi, edi sana, hindi ko ito naitago sa mga kapatid niya at sa asawa nito. Napaisip ako kung ano ang kailangan kong tapusin at pag-aralan sa lugar. Saka mo na pag-isipan niya, anak. Kumain na muna tayo ng hapunan. Nagtanong ito kung saan ang galing ang isda na dinala namin. Sumagot naman ako na yung tulingan ay kay Tia Mayang pero yung karne ay nanggaling kay Tia Imelda at sa asawa nito. Pagkatapos kong sabihin yon, pinakuha nito sa akin at pinalagay sa plato yung karne. Pagkatapos ay pinakuha niya ako ng kalamansi. Kumuha ko ng mga 10 piraso. Hiniwa ko yun at piniga sa karne. Ang buong akala ko ay papamarinate ni tatay ang karne pero nagulat ako nang biglang umiba ang itsura ng karne na yon. Umalingasaw ang amoy nito na para bang nabubulok. Si Manong Bano naman ay napailing na lamang ng ulo. Sabi ko na nga ba? Wika na lamang nito. Tinanong ko naman ito kung kailan pang huling punta na mag-asawa para dalawin siya. Ang sabi niya, huling kita niya dito ay nung may nakalaban siyang nilalang na naging sanhi ng pagiging lumpo niya. Napatiimbagang ko sa natuklasan ko pero pasalamat na rin ako dahil siya ang nagdala sa akin sa isa pa nilang kapatid. Kaya pala napansin ko na hindi sila gaanong nag-uusap ni Tia Mayang. At dahil sa natuklasan ko ay napagtanto ko na baka kinuha niya ang pagkakataon na makilala niya ako para mapalapit kay tatay at malaman kung ano na ang kalagayan nito. Ngayon ko rin nakumpirma na totoo ang nakita kong reaksyon sa mga ito kanina nang makita nilang naging lumpo at isa na lang ang paningin ni tatay noon. Kakaiba kasi ang liwanag sa mata ng mga ito. Yun bang halatang natutuwa sila? Ang buong akala ko kasi ay masaya sila dahil sa nakapunta ako sa lugar nila at nagkita kami ni tatay. Sa mga naisip ko na yon, sinabi ko naman yon kay tatay at Manong Bano. Kagad din naman yung sumang-ayon sa sinabi ko tungkol dito. Kaya napatanong ako kay tatay na paano kung gumalik ang mga ito mamayang gabi. Iniisip kasi ng mga ito ay lumpo na si tatay at isa na lang ang paningin. Tapos ang pag-aakala ng mga ito kay Manong Bano ay ordinaryong tao lang. Nang sinabi ko yon kay Mang Bano ay sumagot ito ng, "Problema ba yan? Dito tayo eh." Si tatay naman ay kinuha ang kanyang itim na libreta. Ibinigay sa akin. Sinabihan din ako nito na buksan ko yon. Nang binuksan ko ito at binuklat, ay ganoon na lamang ang saya ni tatay. At nagtaka naman ako kung bakit kasi simple lang naman ang libretang yon. Pero nagulat ako nang sinabi ni Manong Bano na hindi yun basta libreta lang. Ang libretang yon ay mabubuksan lamang ng taong susunod na magiging nagmamay-ari nito. Sa gulat ko sa sinabi nito ay napatingin ako kay tatay na may pagtatanong. Tumango naman ito ng ibig sabihin. Tama ang sinabi ni Manong Bano. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay tatay at Manong Bano nun. Ganon din sa libreta. Kinagabihan, di pa man lumalim ang gabi, may naririnig na kaming mga pagune. Huni ng dalawang hayop na tila ba nagsasagutan ng mga ito. Sinabihan naman kami ni tatay na nasa paligid lamang ang mga nilalang na yon. Tama ka, Toto. Babalik na sila. At dahil sa bumalik nga ay nakahanda naman kaming salubungin sila. Kagad na pinasaulo ni tatay sa akin ang mga buhay na salita na kailangan kong matutunan.
Mabilis ko itong nakabisado. Sakto lang naman na natapos ko ang pagkakabisa nang may marinig kaming pagbunggo sa dingding ng bahay noon. Nagtataka ako kung paano iyon nangyari. Yun pala ay tinanggal ni tatay ang sabulag na pinakawalan niya kanina. Ilang sandali pa ay binuksan niya ang bintana. Inihagis palabas yung karne na biglang nasira kanina nang pinigaan ko ng kalamansi. Kasabay noon ay ang malalim na paghuni ng mga nilalang sa labas. Kung kaya't alam namin na hindi lang iisa ang nilalang na nasa labas noon. Napag-usapan namin ni Manong Bano na tig-isa kami ng nilalang nakakaharapin. Maya-maya pa ay narinig namin ang mapangasar na tawag ng "Anoy! Anoy! Anoy!" Boses yun ni Tia Imelda. Sinabihan ko si tatay na buksan ko ang pintuan. Tumingin ito sa akin ng may pagdadalawang isip. Sinabihan ko ito nang manalig siya sa sarili niya at manalig sa akin noon. Anak niya ako at ang kakayahan ko ay nanggaling sa kanya. Pumayag si tatay na buksan ko ang pinto noon. Doon ako mismo umpo sa ikalawang baitang. Kagad kong nakita si Tia Imelda sa gilid ng aking mga mata. Binati ko ito na siyang pinagtaka niya. Hindi niya alam kung paano ko siya nakikita ganong nag-orasyon ito ng sabulag. Si Tio Rene naman ay binalak nitong atakihin ako. Kaya kaagad ko itong binato ng buhay na kataga. Medyo hindi ko natansya ang lakas na binitawan ko. Kaya nabuwal ito sa lupa. Nagulat ito. Gusto pa nitong bumangon pero kaagad ko din itong binato ng tigalpo. Ipinako ko ito sa lupa gamit ang buhay na salita. Ganun na lamang ang pagsigaw ni Tia Imelda. Salamat sa pagdala sa akin sa tatay ko, Tia. At salamat sa pagbalik nyo. Mabibigyan ko ng hustisya ang kawalang hiyaan na ginawa niyo sa tatay ko. Sasagot pa sana ito pero hindi ko na hinayaan pang makapagbitaw man lamang ng katagayon. Kagad kong tinakpan ang bibig nito gamit ang lupa. Si Imelda naman ay pilit akong tinatawag ng walang ano-ano. Bigla na lamang din itong napahinto at nanigas. Ipinako din pala ito ni Manong Bano. Tinitigan ko naman ito ng may mga matang galit. Kung sa tingin nyo, nakalamang na kayo dahil sa sitwasyon ng tatay ko, yan ang malaki yung pagkakamali. Sabay bato ko dito ng buhay na kataga. Nagmamakaawa si Tia Imelda pero hindi ko ito pinapansin. At para hindi sa kamay ko mamatay ang mga ito, binuhay ko ang sugat sa kanilang tagiliran. At tama nga si tatay. Hindi gumagaling ang sugat ng mga ito. Nang binuhay ko yon ay ganun na lamang ang pag-iyak ng mag-asawa. At para wala na yung kakayang makapanakit pa ng mga tao, ay tinanggal ni Manong Bano ang mutya ng pagiging aswang ng dalawa. Hinayaan silang umalis pagkatapos nun. Halos magbukang liwayway na nang natapos ang engkwentro namin. Kinabukasan ng araw na yon, tanghali na kami nagising. Nagpahinga lamang kaming tatlo at nagluto na makakain at muli na ring natulog noon. Ilang araw pang lumipas ay bumalik na kami ng Rizal. Dinala namin si tatay. Sobrang saya nito na makita na niya si ate at ang aking pamangkin. Ako naman, kaagad nang nag-review para sa board exam. Nakapasa naman at doon na nagsimula ang pagbabago ng takbo ng buhay naming mag-anak.